Hi mga kababayan, I was scammed. Yes, I was being scammed. And opo, ayoko po yun mangyari sa inyo. So, kung kayo ay abroad, nasa ibang bansa na nagtatrabaho, please panoorin nyo ito para po matuto kayo sa aking experience at you will be informed by my experience. Honest experience, sabi nga nila, experience is the best teacher. And it's so painful, especially when it involves, not only involves money, but yun ay overall emotions, mental. So, yun po, isa ito sa mga one of the hardest, and I feel like everything collapses when it happened way back before pandemic. So, ayun po, I'm here in UAE. I was being invited by the person I knew, and nagsabi po siya na kung baka gusto ko daw mag-invest kasi nga po in 3 months I will get my return. So I was thinking like, what, in 3 months? That's very quick, and it's very unusual because of course at the time I'm not very financial literate. So I was like, okay, let me try this. So what happened was I withdraw the money. Ayun po, nagpadala po ako sa Pilipinas. Sabi niya, i-update daw po ako from time to time, and then wala pong update na nangyari. And then 3 weeks has passed. Tumawag po ako dun sa friend ko, or nag-chat ako sa friend ko. Sabi ko, ano nang balita? Kasi marami ako nabalita sa TV na ganito daw, pinasarado daw ganito, may inspection daw na nagaganap. So I was very perplexed at the time. Kasi nga po, yun na yung sabi ko nga, alam mo yung kinakatakutan ko na sana hindi mangyayari. Kasi po, syempre, if you are here in abroad, you know the every penny that is coming out from your pocket. Alam mo kung anong halaga nun. Minsan nga, tinitiis natin na makatira sa sharing apartment or rooms para lang po makatipid. Instead na kaya mo naman or afford mo naman mag 1 bedroom or afford mo naman mag 1 room, pero mas gugustuhin mo na makisama sa ibang kababayan para po makatipid at makaipon, tapos ganun lang yung mangyayari. So it happened nga po na nagbigay po ako ng pera. Malaki siya actually at that time kasi baguhan lang ako dito sa UAE, and then hindi pa ganun kalaki yung sinasahod ko unlike now. So, ayun, nagsabi ako or nag-follow up ako na ano nang nangyayari. And then, nag-message po yung kakilala ko. Sabi niya, patawad kasi ganito ang nangyari. Hindi na nag-i-exist yung paluwagan. Yung ano nga, yung investment kasi nga pina-inspect daw at marami pong hindi po siya legit, walang license and all and everything. So, lahat ng rason sinabi. Kaya, ayun po, nawala po yung pera sa akin. And then, umiyak talaga ako kasi, alam mo, syempre pinagpaguran mo yun eh. Dugo, pawis, hirap, walang tulog, walang kain, para lang makapag-ipon ka ng ganong pera. Tapos, in just 3 weeks, mawawala sa'yo. Di ba parang ang hirap? So, ayun yung pinaka-first ko na experience. And secondly, yung kapatid ko, experience na din naman nila na may na-return nga sa kanila after nung nag-invest nila. So, ngayon sabi niya, try mo lang, wala namang huwag ka lang magbigay ng malaking malaki. So, ayun po, nagbigay ako. Though hindi naman siya super malaki, like I think 30,000. Yun naman yun sa Bohol, yung una sa Jensan. Yun yung tinatawag na RIPA. And then, sabi niya, follow up mo sa akin after 3 weeks para makita natin kung ano yung progress. So, nakikita ko sa internet na, hala, grabe, ang gulo. O, ganito, nagbayad si ganyan, cash on hand na 1 million, cash on hand na 500,000. Kasi nga po marami akong, syempre taga Bohol po ako at marami po akong kaibigan na ayun nga po, nag-invest sa RIPA kung tawagin. And then, after 3 weeks, nag-message ako sa kapatid ko kasi grabe yung balita, pumuputok na may ganito daw, may ganyan daw, nag-close daw, yung admin nawawala, tinakas daw yung pera. And then, sabi ko, shucks, baka kasama yung kapatid ko or baka kasama yung pera na na-invest ko doon. Sabi ko, message ko na yung kapatid ko. Nung message ko yung kapatid ko, hindi pa siya nag-respond. And then sabi ng kapatid ko, huwag ka munang mag-aalala kasi everything is okay. And then, after 3 days, nag-message siya sa akin. Sabi niya,
yung admin namin, hindi na namin makikita. Ngayon, hinahunting na siya ng mga tao kasi siya yung admin na siya yung humahawak ng pera, marami siyang tauhan. So lahat ng tauhan nakarimit sa kanya ng pera. Ngayon, hindi siya mahanap. And then, yun na pala yun, na-scam na pala kami. Pangatlo namang na-scam is yung kapatid ko na nasa UAE. Isipin niyo po, nasa UAE siya na-scam. Ako sa Pilipinas, pero nandito ako sa UAE. So, yung sa kanya naman, masa. Marahil nga po yung mga ibang OFW na nakadestino dito sa Abu Dhabi, especially familiar po sila sa word na masa. Kasi yan po yung katulad ng ripa, katulad ng paluwagan, yung nagbibigay ng pera in 3 months, ayun po tumutubo. Yung kapatid ko, medyo matagal na siyang naka-join sa masa. So, kumbaga yung capital niya, kung magkano man yung nabigay niya, nakuha niya or naka-pay out siya kasi matagal siya doon almost 1 year. Ngayon, may kaibigan din ako na recently nag-join lang. Ang nangyari po, ito pa ang pinakamalala, umutang siya sa bangko. Umutang siya ng 60,000 dirhams para po ilagay sa may masa. After mga ilang buwan, hindi pa po niya nakuha lahat ng pera or hindi pa po siya naka-payout kasi it will take time, di ba po ba? It will take like 3 months for you to have or experience payout. So, kasagsagan nung may mga pumuputok na balita na ganito, ganyan daw. Ang sabi naman sa amin or yung narinig ko, yung pera daw na in-invest mo sa masa, may ginagawa silang trading. Kumaga bumibili sila ng assets and then nakaka-receive sila ng receipt. Yun pa yung di mo talaga akalain na scam kasi naka-receive siya ng receipt eh. And then it so happened na ayun na nga, pumuputok na yung balita hanggang sa isang araw wala na po, hindi na po na-exist yung masa. So yung friend ko na umutang ng 60,000 dirhams para ilagay doon sa may masa, na thank you po lahat na hanggang ngayon, nangyari po yung masa na yun way back 2020. Kasagsagan po ng pandemic 2021. Ngayon 2024 na po, wala na pong pandemic, nagbabayad pa rin po siya sa bangko. So why am I sharing this to you guys? Why am I saying or why am I releasing this information to all of you, especially in YouTube or in social media? Kasi po, I want you to be aware. I want you to be very safe. You have to be very careful on where are you going to invest your money, your hard-earned money. Kasi po, dugot, pawis, hirap, no, instead na yung sinave mong pera, pwede mo sana ipambili yan ng lupa sa Pilipinas, pwede mo sana igawa ng negosyo at mag-for good sa Pilipinas, pero hindi mo yung ginawa kasi nga you're hoping na if i-invest mo yan, there will be good returns. Kasi ganun nga po ang investment, diba? Of course, there is a high risk and there is a high possibility of good return. So, dalawa po yun, 50-50, risk and return. So, sa lahat po ng gustong mag-invest, think twice. And you have to research, you have to really open your phones, search for it, kung totoo ba to, legit ba to. And then, marami pong ways kung paano makapag-invest. So, gusto ko lang po i-share yung naranasan ko kasi hindi po basta-basta kumita ng pera. Instead na uuwi ka ng Pilipinas every year, pero tinitiis mo kasi gusto mo makapag-ipon. Because in 3 months, mawawala sa'yo lahat. Not only that, yung iba nangutang pa para makapag-invest. Tapos in 3 months, mawawala lahat. So, kumbaga, kung pwede lang sana lahat ng mga nangloko, lahat ng nag-scam, kunin agad ni Lord. Yung parang mapapasumpa ka talaga sa mga masasamang tao, mga masasamang nilalang. But again, I want you to learn from my mistake, a very honest mistake and experience. And I believe naman na lahat ng nawala sa akin, ibabalik yun ng Lord. And God is doing it right now sa buhay ko. And I'm experiencing that. Nasabi ko nga, Lord, sa lahat ng mga nangyari, sa lahat ng nawala sa akin, though it's my fault as well because due to my negligence or padalos-dalos na desisyon, hindi nag-research, hindi nag-check kung legit ba, yung basta diretso lang kasi ito ang sinasabi ng kaibigan, ng kapatid. Mali po talaga, mali ko po yun, aaminin ko po, but then sabi ko nga, Lord, lahat man ang nawala sa akin, ibalik niyo po sa akin yun ng sobra at doble-doble. Ayun nga po, praise God kasi ayun, binibless naman niya ako, binalik naman niya lahat ng mga nawala sa akin. Kung ano nawala sa akin, mas dumoble pa yung
kung meron ako ngayon. So ayun, it's not easy to work abroad. It's not easy to earn the money na kung ano mang meron ka ngayon, and sana yung savings mo na yan, pagkaingatan mo at i-invest mo sa tamang lugar. So, what I mean by tamang lugar, so possibility na mga investment is, sure, real na investment is lupa, bahay, real estate, ayun, condo, apartments, ayan, sure yan. So, make it sure na yung developer is legit, kilala, yung agent na kung saan ka nagbayad ng commission and agency fee, totoo, hindi lang yung after makuha yung agency fee or commission fee, bye-bye. So, ayun lamang, and sana po maging wise tayo sa lahat ng ating desisyon sa buhay, especially when it comes to money, kasi po ang pera ay mabilis lang mawala yan sa kamay natin or sa paningin natin kapag nasa maling tao or nasa maling investment. Huwag po kayong maniwala ng investment kapag after 3 months, 20% agad ang return. No! Kapag sabihin mo nga na i-invest mo yung pera sa bangko, in 1 year, magkano kikitain mo? Not maybe, hindi yan aabot ng 100. Depende po kung magkano yung nilalagay mo sa bangko mo. Kasi pag sabihin mong bangko, syempre nandun yung pera mo, legit po yan. Kaya napaka-imposible po na in 3 months, 20% agad ang return. Wala pong ganun. It's too good to be true. So, I hope, really hope na hindi nyo po ma-experience or hindi po kayo ma-scam kung sino mang kaibigan mo, sasabihin na, tingnan mo yung dashboard ko, may 1 million na ako, may 500,000 pesos na ako, may ganito, may ganyan. I'm telling you, everything can be manipulated. So, kahit pasabihin mong meron siyang 1 billion, pero nasa screen lang po yan, hanggang screen lang po yan, hindi yan totoo. Kaya, may mga totoo man, but be sure you have to check it, double check it first. So, ayun lang. I hope na marami kayong natutunan sa video na ito, and see you again.